Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2437. Hindi nagtagal, ilang daang mga mandirigma ng Fierce Tiger Clan ang nagtipon-tipon. Ang bawat isa sa kanila ay nakasakay sa maraming kulay na mga tigre. Ang mga tigre ay natatakpan ng maitim na kayumang giguhitan, at sila ay ganap na naiiba mula sa mabangis na tigre ng siyam na kontinente. Ang mga ito ay ang Black Fierce Tigers mula sa Chaotec Mountain Range. Si Amastan ay hindi nag-atubiling pangunahan ng Fierce Tiger Clan sa kanilang paglalakbay kaagad. Samantala, si Donahue, Dax, at ang iba pa ay dumaan sa kampo ng Raksasa at nakarating sa mga lugar ng pagkasira malapit sa Chaotec Mountain Range. Nagbago ang mukha ni Donahue nang makita niya ang isang malaking malalim na bangin sa kanyang harapan na may kumukulong lava sa ilalim. Natigilan siya. Wala nang saan upang tumakbo ngayon. Hindi madali para sa akin na linlangin sila sa pagbibigay sa akin ng Dragon Ball. Makukuha ko ang kayamanan ni Emperor Zuan Yuan sa lalong madaling panahon, kaya't hindi lang ako mamamatay ngayon, naisip niya habang humakbang patungo sa bangin at tumingin sa ilalim. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at tumalon pababa. Lahat ng humahabol kay Donahue ay may pagbabago sa ekspresyon nang makita iyon. Pagkatapos, nagtungo sila sa gilid ng bangin at nakita na may ilang libong metro ang lalim, at nagpatuloy na kumukulo ang mga init na alon at tumama sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan ang bawat isa, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay mukhang kakilakilabot. Tumalon lang yung lalaking yun. Hayaan akong tumalon pababa upang tumingin. Sambit ni Dax at tatalon na sana. Hindi. Pinahinto kaagad ni Chester si Dax habang nakakunot ang kanyang mga mata. Kumukulo ng lava doon. Hindi ka pani-pani walang mapanganib. At ang Donahue ay tuso. Huwag ka ring kumilos ng walang habas. Sa sandaling iyon, si Quincy ay umusad at tumingin. Itinaas niya ang kanyang magagandang mga alis at sinabi, "Tama si Sect Master Wilson. Masyadong mapanganib doon. Maaaring hindi makaligtas si Donahue sa kanyang pagtalon. Napakabait nito upang payagan siyang mamatay ng ganoon. Kawawa naman, nasa kamay pa rin niya ang Dragon Ball ni Daryl. Ano ang gagawin natin ngayon?" Sa sandaling iyon, lahat ay galit na galit, ngunit wala silang magawa ng sabay. "Naku hindi, narito ang tribo ng Raksasa," sumigaw ang isang tao. Agad na lumingon ang lahat at nakita ang isang pares ng mga mandirigmang Raksasa na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Maingat na tao si Chester, kaya't agad siyang nagpasya at sinabi, "Tayo na. Babalik kami upang talakayin si Daryl at planuhin kung ano ang susunod na gagawin." Tumungo agad sa direksyon ng kampo ng siyam na kontinente si Chester. Bagaman si Quincy, Dax, at ang iba pa ay ayaw umalis, sumunod din sila agad sa likuran ni Chester. Alam ng lahat sa kanila na sila ay magiging dehado sa labanan kasama ang tribo ng Raksasa sa kampo ng Raksasa. Mahirap para sa hukbo ng siyam na kontinente na tulungan sila kung nagsimula silang mag-away. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ang lahat ay nasa panganib. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na pagpipilian ay bumalik sa base camp at hindi magbigay ng anumang mga pagkakataon sa tribo ng Raksasa. Samantala, sa ilalim ng talampas, si Donahue ay nahuhulog. Woo, woo, woo. Naririnig niya ang paungol ng hangin habang mahigpit na hinahawakan ng Skybreak ang axe. Mukhang malapit na siyang bumaba sa ilalim ng bangin. Ramdam na ramdam niya ang nasusunog na mainit na lava sa ilalim niya. Hinuyam ni Daryl ang kanyang mga ngipin habang kinakaway ang kanyang Skybreak ang axe at tinadtad ang gilid ng bangin, umaasa sa lakas upang mabagal ang kanyang pagbagsak. Bang! Bang! Sa wakas, si Donahue ay lumapag sa isang matarik na platform. Kahit na inihanda niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, ang epekto mula sa pagkahulog ay pinilit pa rin siyang mahulog ng ilang mga hakbang sa likuran. Kumatok ang kanyang likuran sa gilid ng bangin, at sa wakas, tumigil siya sa pagbagsak. Sa parehong oras, damaloy ang dugo sa kanyang katawan, at nagsuka siya ng isang dugo. Nakakakilabot ang itsura niya.
Pinilit ako ni Daryl at ng kanyang mga tao na mamatay. Gayunpaman, mapalad ako na nakaligtas ako sa huli. Hihintayin mo ang aking pagbabalik. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa paligid at nakita ang isang yungib ilang metro ang layo. Natigilan siya kaagad. May tao dito, naisip niya. Nakita ni Donahue ang isang malaking figure sa pasukan ng yungib. Parehas na nabali ang kanyang mga binti, at talagang napunit ang itim niyang nakasuot. Ang kanyang mabangis, mahigpit na mukha ay natakpan ng isang layer ng kulay abong alikabok. Halatang matagal na siyang patay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng matinding galit habang nakatingin sa direksyon sa itaas ng kanyang ulo. Siya ang Rakshasa King. Kabanata 2438. Nang napagtanto niya na ang Rakshasa King ay hindi humihinga, si Donahue ay nagpatibay at lumakad upang tingnan ang sitwasyon. Ang The Rakshasa Tribe ay talagang tulad ng isang pangkat ng mga ligaw na tao. Bukod sa balat ng hayop sa kanyang katawan, wala nang iba, naisip niya. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Donahue na ang nasa harap ng kanyang mga mata ay ang Rakshasa King. Gayunpaman, nakita niya na may isang paikot-ikot na landas sa yungib, kaya dahan-dahan siyang lumakad papasok. Ginamit ni Donahue ang karamihan ng kanyang panloob na enerhiya nang labanan niya ang lahat ng mas maaga. Nagtamo rin siya ng pinsala. Nagpatuloy siya sa paghanap ng lugar na malilinang at makabawi. Pinakamahalaga, ang pasukan ng yungib ay ilang metro lamang ang layo mula sa lava sa ilalim nito, at masyadong mainit. Hindi makatiis si Donahue sa init kahit na hindi siya nasugatan. Buntong hininga, habang naglalakad siya ng mas malalim, hamupo ang init ng lava. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng labis na kaba. Mayroong isang patay na tao mula sa tribo ng Rakshasa sa pasukan ng yungib, hindi siya sigurado kung may iba pang mga panganib na naghihintay sa kanya sa loob. Hindi siya sigurado kung gaano katagal siya naglalakad bago siya tuluyang dumating sa isang malaking puwang. Nagulat si Donahue at hindi mapigil ang huminga ng malalim. Nakikita niya na mayroong isang tinunaw na yungib. Hindi ito masyadong malaki at kasing laki ng isang basketball court. Ang lugar ay mas cooler kumpara sa nakakainit na mainit na kapaligiran sa labas. Nakita niyang may mga bahid ng dugo sa mga pader na bato ng yungib at umabot ito palalim sa loob ng yungib. Sa wakas, sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang taong nakaupo doon ng tuluyan pa rin. Dahil sa madilim na ilaw, hindi niya makita kung buhay pa ang taong iyon. Gayunpaman, malinaw na nakikita niya na ang nakasuot sa katawan ng taong iyon ay ganap na naiiba mula sa nasa tribo ng Rakshasa na nakita niya ngayon lamang. Malinaw na ang tao ay nagmula sa Siyam na kontinente. Mula sa hitsura nito, dapat siya ay isang mandirigma mula sa Siyam na kontinente, na napunta sa pinsala habang nakipaglaban siya sa tribo ng Rakshasa. Bagaman hindi niya malinaw na nakikita ang mukha ng tao, ramdam ni Donahue ang malakas na aura ng tao. Ang kanyang puso ay nagsimula sa karera ng hindi sinasadya, sobrang kinakabahan siya. Matapos makaramdam ng pagkabigla ng ilang segundo, hindi na control ni Donahue ang kanyang pag-usisa. Matapang siyang naglakad ng dahan-dahan. Nang mas mababa siya sa ilang metro ang layo mula sa katawan, sa wakas ay malinaw na nakikita niya ang taong iyon. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong nakasuot, ngunit ito ay buong natakpan ng dugo. Napakahaba ng kanyang buhok, umabot ito sa balikat, at may hawak siyang isang espesyal na sandata. Hindi sigurado si Donahue kung ang lalaki ay patay o buhay pa. Nakita niyang ang tiyan ng lalaki ay may dalawang malalaking sugat na kasing lapad ng kanyang braso. Ang kanyang dugo ay natuyo ngunit mukhang nakakatakot pa rin. Gintong nakasuot, malakas na aura, maaari ba siyang nagtataka si Donahue? Halos maisip niya kung sino ang lalaking ito nang, bigla, itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, at ang kanyang mga pananakot na mata ay nakakandado sa Donahue. Sino ka, tanong niyang Jian habang mahigpit na nakatingin kay Donahue. Tama, iyon, ang lalaki ay si Yang Jian. Mas maaga, noong nakikipaglaban siya sa Rakshasa King, sanhi ng pagbagsak ng Chaotek Mountain Range. Sa huli, pareho silang nahulog sa mga lugar ng pagkasira, kung saan nagpatuloy silang nakikipaglaban. Sa wakas, pareho silang nahulog sa ilalim ng bangin. Ang mga binti ng Rakshasa King ay nasira, at wala ring mapuntahan si Yang Jian. Tinusok ng Rakshasa King ang kanyang tiyan, pagkatapos ay nagtago si Yang Jian ng malalim sa yungib.
Siya ay naglilinang na nakapikit ng mas maaga, bigla, narinig niya ang ilang paggalaw, at agad na ang kanyang mga mata ay nakalok sa Donahue. Hindi siya patay nagulat si Donahue nang makita ang lalaki na nagsasalita. Nararamdaman niya ang paglitaw ng mga goosebumps sa buong katawan niya, at hindi niya namalayang gumawa ng isang hakbang paatros. Ako si Donahue. Sino ka Donahue? Kumunot ang noo niyang Gian nang may maalala siya at ngumiti. Oh, ang dating Westrington Emperor. Ako si Grandmaster Erlang, narinig mo na ba ang tungkol sa akin? Siya si Yang Jian. Nagulat si Donahue habang blanko siyang nakatingin kay Yang Jian, walang imik. Kabanata 2439. Sa nagdaang 2 taon, si Yang Jian ay naging Emperor ng North Mona. Nagsagawa siya ng pakikipagsapalaran sa buong mundo at sikat. Walang isang tao sa Siyam na kontinente na hindi nakakilala sa kanya. Bukod, sikat si Yang Jian sa nakaraang 1000 taon, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi mahulaan. Ngayon na nakilala siya ni Donahue, talagang siya ay tulad ng kung paano siya inilarawan ng lahat. Buntong hininga. Sa wakas, huminga ng malalim si Donahue at muling nabalik ang kanyang saloobin nang magtanong siya ng magalang, "Kamahalan, paano ka napunta dito?" Si Donahue ay nasa dagat ng Ruans mula pa noong matinding labanan sa pagitan ng Siyam na kontinente at ng tribo ng Raksesa. Sa makatuwid, hindi niya alam ang tungkol sa laban ni Yang Jian sa Raksesa King. "Nakikipaglaban ako sa Raksesa King, at pareho kaming nasugatan." Kalmadong sabi ni Yang Jian. Kalmado ang kanyang tono, ngunit ang kanyang mga mata ay nasusunog sa galit. "Ako si Grandmaster Erlang, sikat ako sa buong mundo. Akala ko madali kong mapatay ang Raksesa King ngunit hindi ko alam na magiging napakalakas niya," naisip niya. Nang marinig niya iyon, tumanggo si Donahue sa katahimikan. Hindi siya kapani-paniwalang nabigla sa kanyang puso. Kaya, ang taong namatay sa pasukan ng Yungib ay ang Raksesa King, naisip ni Donahue. "Nakilala mo ba ang Raksesa King patungo rito?" tanong ni Yang Jian, naningkit ang mga mata kay Donahue. Hindi nagsinungaling si Donahue at sinabi sa kanya ang totoo. Pumanaw na siya. Kapag narinig niya iyon, natigilan si Yang Jian. Pagkatapos ay tumingin siya sa langit at tumawa, "Raksesa King, o Raksesa King. Kahit na ikaw lamang ang dakilang pinuno mula sa tribo ng Raksesa sa daan-daang at libu-libong taon, namatay ka pa rin sa aking kamay." Hindi pa alam ni Yang Jian na ang kalagayan ng Raksesa King ay katulad niya. Bagaman siya ay malubhang nasugatan, hindi ito nagbabanta sa buhay. Dapat sana siyang iligtas ni Amastan, ngunit nagpa siya si Amastan na sumuko sa kanya dahil sa kanilang pakikibaka sa kapangyarihan. Habang naririnig niya ang tawa ni Yang Jian, inikot ni Donahue ang kanyang mga mata. "Narinig ko na ang diskarteng paglilinang ni Yang Jian ay nangunguna sa buong mundo. Nagtataka ako kung makukuha ko ang pagkakataong ito upang lokohin siya na maipasa ito sa akin," nagtaka si Donahue. Ang totoo ay matapos malinang ni Donahue ang diskarteng Budismo, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa paglilinang. Gayunpaman, ang lakas sa Skybreaking Axe ay nakakatakot. Kung nais niyang kontrolin ito ng buo, kailangan niyang maging mas malakas pa upang matiis ito. "Donahue, anong ginagawa mo dito?" ngumiti si Yang Jian at nagtanong. Siyempre, narinig ni Yang Jian ang tungkol sa kilalang Donahue. Tulad nito, kailangan niya siyang bigyang pansin. Kung nandoon si Donahue upang salakayin ang Siyam na kontinente, dapat siyang maging labis na mag-ingat sa kanya. Sa kabilang banda, kung nandyan siya upang ipagtanggol ang mga ito laban sa tribo ng Raksesa, magkakaibang bagay ito. Bagaman si Yang Jian ay may matindi ang pagnanasa para sa kapangyarihan, hindi siya nag-atubiling protektahan ang Siyam na kontinente. Siya ay isang mas malaking tao kaysa kay Donahue. Natahimik si Donahue nang harapin ang mga katanungan ni Yang Jian. "Inatake ako ng tribo ng Raksesa at nahulog dito. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang mahal na mahal dito," marahang sagot niya. Ang Donahue ay hindi isang tulala, alam niya ang sinusubukan agad ni Yang Jian. Tahimik na tumanggo si Yang Jian. "Ang tiyan ko ay malubhang nasugatan. Gagawin kitang aking pangkalahatan kung maaari mo akong iligtas at labanan ng tribo ng Raksesa kasama ko." Mukhang desperado si Yang Jian sa sandaling iyon. Ang kanyang tiyan ay natagos, at ang panloob na lakas ay tuluyang naubos. Siya ay umaasa lamang sa kanyang sariling pagpapasya at kanyang sariling lakas upang makapaghang. "Haha,
Sa pagtatapos ng araw, nais mong iligtas kita, natatawang sabi ni Donahue sa sarili. Kamahalan, tulad ng nakikita mo, nasugatan din ako. Napakahirap para sa akin na ilabas kita doon sa isang maikling panahon. Bukod, hinihiling mo sa akin na iligtas kita sa kabila ng katotohanan ngayon lang tayo nagkakilala. Ano ang pakinabang na makukuha ko mula doon, sabi niya, mukhang seryoso. Sa loob, tumatawa siya at nakaramdam ng tuwa. Haha, iniisip ko lang kung paano ko malilinlang si Yang Jian na ipasa sa akin ang kanyang diskarte. Sino bang may alam na hihilingin ni Yang Jian para sa aking tulong? Ito ay magliligtas sa akin ng maraming problema, naisip ni Donahue. Kabanata 2440. Nang marinig niya iyon, nagbago ang mukha ni Yang Jian, at inirapan niya si Donahue na galit. Gusto mo ng isang benepisyo, ako si Grandmaster Erlang, Emperor ng North Mona. Lahat nirerespeto ako. Gayunpaman, nais ng Donahue na ito na samantalahin ang mga taong nagkakaproblema at humingi ng mga benepisyo para sa kanyang sarili. Nangako na ako na gagawin ko siyang general, at hindi pa rin siya nasiyahan, naisip niya. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Donahue ay puno ng galit. Totoong sinusuportahan ko ang 9 na mga kontinente, at ano ang nakuha ko bilang kapalit tulad nito? Napagpasyahan kong dapat akong magbago upang maging mas makapangyarihan. Nang marinig niya iyon, mukhang kakilakilabot ang mukha ni Yang Jian. Daryl, ulit handa akong magkaroon ng kapayapaan sa kanya alang-alang sa 9 na kontinente. Gayunpaman, dahil sa kanyang personal na paghihiganti, sinaktan niya si Donahue, na naroon upang tumulong. Napakadumi. Sa oras na iyon, hindi pa alam ni Yang Jian na niloloko siya ni Donahue. Sa wakas, tinipon ni Yang Jian ang kanyang saloobin at tumango. Ayos lang. Dahil narito ka para sa 9 na kontinente at hinabol ng tribo ng Raksasa hanggang sa napunta ka rito, hayaan mong ipangako ko sa iyo ang isang bagay. Mayroon akong isang diskarte sa paglilinang na pinangalan ng Ultimate Saint Heaven Earth Technique. Sa pamamaraang ito ay napangasiwaan ko ang mundo at sumikat sa paglipas ng mga taon. Kaya't hanggat nais mong iligtas ako, ipapasa ko sa iyo ang pamamaraan na ito. Nang marinig niya iyon, nanginginig ang puso ni Donahue, ang kanyang mga mata ay nagningning, at siya ay hindi kapani-paniwalang nasasabik sa kanyang puso. Ang pangalang Ultimate Saint Heaven Earth Technique mismo ay talagang kahanga-hanga. Kung nililinang ko ito, hindi na ako matatakot kina Zhurong at banal na magsasaka. Tungkol kay Daryl, hindi man ako mapakali, naisip niya habang tumatawa. Tumingin siya kay Yang Jian at sinabing, kamahalan, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre. Kataas-taasan ako, susundin ko palagi ang aking salita, nag-isip-isip si Yang Jian. Pinag-isipan ito ni Donahue, saka tumango ang kanyang ulo at sinabing, kung ganoon, magtiwala ako sa iyo. Gayunpaman, malubha akong nasugatan ngayon. Kailangan kong magnilay upang malinang at makabawi. Paano ito? Ibinabahagi mo sa akin ang pamamaraan habang nililinang ko. Sa sandaling makuha ko muli ang aking lakas at matapos mo ang pagbabahagi ng pamamaraan sa akin, tutulungan kita na makatakas sa lugar na ito. Makakatipid ito sa atin ng parehong oras. Ano sa tingin mo? Si Donahue ay mukhang sinusubukan niyang mapahanga si Yang Jian, ngunit sa katunayan, siya ay malamig na kasing yelo sa kanyang puso. Nag-isip si Yang Jian at tumango. Mabuti, may deal tayo. Tinusok ang tiyan ni Yang Jian. Lubhang kailangan niya ng ilang mga tabletop sa espiritu at kayamanan mula sa buong mundo upang makabawi, kaya nais niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Ang mas maaga na siya ay maaaring bumalik, mas mataas ang pag-asa para sa kanya na ma-recover ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Donahue. Pagkatapos ay naupo siya at nagsimulang magnilay para sa paggaling. Tungkol kay Yang Jian, hindi siya sumalungat sa kanyang sinabi. Sinimulan niyang ibahagi ang Ultimate Saint Heaven Earth Technique nang hindi nawawala ang isang salita. Bagaman si Donahue ay isang bihirang mandirigman ng 9 na kontinente, siya ay mula pa rin sa nakababatang henerasyon. Hindi maglalakas loob si Donahue na lokohin siya. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, nagmumuni-muni si Donahue at, sa parehong oras, kabisado ang pamamaraan. Matapos ang 2 oras, huminga ng malalim si Donahue at tumayo ng dahan-dahan. Ang mahina niyang mukha ngayon ay mukhang malas at masigla. Emosyonal talaga si Yang Jian nang sabihin niya kay Donahue, Donahue,
na ibahagi ko sa iyo ang pamamaraan. Nakuha mo rin ang iyong lakas. Magmadali, ilabas mo ako mula rito, at bibigyan kita ng mas maraming gantimpala sa paglaon. Huwag mag-alala, kamahalan dahan daw ang lumakad si Donahue at ngumiti. Hayaan mo akong tingnan ang iyong pinsala bago kita ilabas mula dito. Habang nagsasalita siya, humakbang palapit si Donahue. Tumango si Yang Jian, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sa wakas, maaari kong iwanan ang kakilakilabot na lugar na ito. Nakatayo si Donahue sa harap ni Yang Jian, at isang malas na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Haha, nais mo pa ring bumalik upang maging emperor pumunta sa impyerno. Sigaw niya habang sinuntok niya sa dibdib si Yang Jian. Bang! Kabanata 2441. Mabilis na kumilos si Donahue habang si Yang Jian ay malubhang nasugatan, at walang pagkakataon na iwasan niya iyon. Sinuntok sa dibdib si Yang Jian, at nasugatan nito ang kanyang puso. Agad na tumulo ang dugo. Nanginginig ang katawan ni Yang Jian, laking gulat niya at galit na galit. Galit na tinitigan niya si Donahue, ikaw isang kasuklam-suklam na tao. Naglakas loob ka na bumalik sa iyong salita. Hindi niya inaasahan na aambush siya ni Donahue. Sa pag-atake ng tribo ng Raksasa, dapat na magkaisa ang 9 na kontinente. Gayunpaman, nagpasya si Donahue na patayin si Yang Jian matapos niyang makuha ang kanyang diskarte. Si Donahue ay mukhang nakatago habang masungit na ngumiti at malamig na sinabi, bilang isang taong sikat sa libu-libong taon, hindi ka naging mapagmatsyag. Sino ang masisisi mo dyan? Hayaan mo akong sabihin sa iyo malapit kong makontrol ang lahat ng 9 na mga kontinente. Ang isang malakas na mandirigma na tulad mo ay magiging isang banta sa akin. Paano kita papayagan na mabuhay? Huwag kang mag-alala. Matapos kang pumatay, susunod na si Daryl. Haha, itinaas ni Donahue ang kanyang kanang kamay at hinampas ito sa ulo ni Yang Jian. Sinuka ni Yang Jian ang isang bibig na puno ng dugo. Nagbigay siya ng isang nagbabantang titig kay Donahue. Ikaw kasuklam-suklam na tao. Hindi ito magtatapos ng maayos para sa iyo. Bago niya matapos ang kanyang sentensya, tumigil sa paghinga si Yang Jian at namatay. Ang kanyang mga mata ay bukas, at halata na nilabanan niya ang kamatayan. Ang pinakamalakas na mandirigman ng kanyang henerasyon ay nakamit ang kanyang wakas. Malamig na ngumisi si Donahue nang makita niyang sa wakas ay namatay na si Yang Jian. Umupo siya, lumuhod, at nagsimulang linangin ang Ultimate Saint Heaven-Earth Technique. Haha, nakuha ko ang diskarte ni Yang Jian. Maghintay ka lang, Daryl, ipapadala ko ang bawat isa sa inyo diretso sa impyerno. Malamig na tawa niya nang simulan ang kanyang pagbubungkal. Bang! Biglang, binuksan ni Donahue ang kanyang mga mata, at dalawang maliwanag na sinag ng ilaw ang bumaril mula sa kanyang mga mata. Antas ng isang Ultimate Saint Heaven-Earth Technique. Kumpleto na ang paglilinang. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Donahue. Nararamdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na enerhiya sa kanyang tiyan, na nagpapalipat-lipat sa kanyang buong katawan. Ang lakas ay mas malakas kaysa sa dati. Haha, ito ang lihim na pamamaraan ni Yang Jian, talagang malakas at mapagmataas. Sabi niya, namangha. Binaling ni Donahue ang kanyang ulo at tiningnan ang katawan ni Yang Jian nang may lumitaw na isang masamang ngisi. Pahinga ka sa kapayapaan, Yang Jian. Tutulungan kita na makumplito ang iyong pangitain ng pagsakop sa 9 na mga kontinente. Hahaha, habang tumatawa, sinunog agad ni Donahue ang katawan ni Yang Jian at naglakad palabas ng yungib. Pagdating niya sa pasukan ng yungib, sinulyapan niya ang katawan ng Raksasa King. Hindi siya nagdalawang isip na sipain ito sa lava. Alam ni Donahue na labag sa kanyang salita at ang pagpatay kay Yang Jian ay ipinagbabawal at hindi tinanggap ng mundo. Dapat niyang sirain ang eksena upang hindi iwanan ang anumang bakas sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Donahue sa tuktok ng bangin. Ano maingat na pinisil ni Donahue ang kanyang mga browser. Nakita niya ang maraming mandirigma ng Raksasa na nagtipon sa tuktok ng bangin. Ang lahat sa kanila ay nakasakay sa maraming kulay na mga itim na tigre, ang Fierce Tiger Clan. Nanguna sa kanila si Amastan, mukhang mabangis at hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Amastan nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Donahue. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkabigla ng may pag-iingat. Ang monghe na naman.
Nang makilala ko siya kahapon, ang kanyang lakas ay nasa katulad na antas lamang sa akin. Pagkatapos lamang ng isang araw, ang kanyang aura ay naging napakalakas. Siya ay nagtaka, bang! Tinakat din ng Fierce Tiger Clan, ngunit mabilis pa rin silang naniningil, sinusubukang palibutan ang Donahue. Kabanata 2442. Umatras, sigaw ni Amastan sa Fierce Tiger Clan. Naglakad na siya pasulong. Nang marating niya ang Donahue, tiningnan niya ito pataas at pababa at sinabi, "Guro, nagkikita ulit tayo. Ikaw ba ang dahilan ng kaguluhan sa kampo ng Nine Continents kanina nahabol ka ba nila?" Tulad ng pakikipagtulungan ni Amastan kay Donahue upang patayin si Rama, hindi niya ito tinignan bilang kanyang kalaban. Bukod dito, ang isang taong may gayong kapangyarihan ay maaaring magamit sa Amastan. Pagkatapos, hindi na siya mag-aalala tungkol sa engranding hukbo ng siyam na kontinente. Tumango si Donahue at kalmadong sumagot, "Tama iyan. Ako ang Westrington Emperor dati. Gayunpaman, lahat ng mga kontinente ay kinamuhian ako at sumali sa puwersa upang patayin ako. Halos mapatay nila ako kanina. Sumusumpa ako na maghihiganti ako, o kung hindi man ay hindi ako karapat-dapat na maging isang tao." Matalino siya at tuso at alam kung ano ang nasa isip ni Amastan sa isang tingin lamang. Sinamantala niya ang masamang dugo sa pagitan ni Daryl at ng kanyang sarili upang malinis ang anumang pagdududa na mayroon si Amastan. Nang marinig niya iyon, kumurap si Amastan, at hindi niya mapigil ang tumawa nang sinabi niya, "Parang tayo ay kapalaran. Ako si Amastan, ang kagalang-galang na anak ng tribo ng Raksesa. Nagtulungan kaming patayin ang monghe mula sa Temple of Enchanted Retreat kanina, at talagang masarap iyon." Habang nagsasalita siya, mukhang desperado si Amastan habang nagpatuloy sa pagsasabi, "Dahil gusto mong maghiganti laban sa siyam na kontinente, bakit hindi mo ako sasali pagkatapos nating sirain ang kanilang hukbo, maaari nating hatiin ang mga kontinente ng pantay." Ano sa tingin mo palaging mayabang si Amastan, at hindi pa siya nakakapagsalita sa sinuman sa ganoong katamtamang pamamaraan? Sa kabilang banda, si Donahue ay talagang makapangyarihan at nagkaroon ng paghihiganti sa siyam na kontinente. Pinakamahalaga, nagdusa siya ng malubhang sakit ng ulo dahil sa diskarte ng mga sundalo ni Daryl habang nakikipaglaban sa kanila. Siya ay mula sa siyam na kontinente at tiyak na marunong lumaban sa kanilang hukbo. Hatiin pantay ang mga kontinente na isip niya, nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay sumikat ng lihim. Nang hindi hinihintay ang kanyang pagsasalita, nagpatuloy si Amastan, "Guro, kung nais mo, ikaw ang magiging Deputy Commander-in-Chief ng leader ng tribo ng Raksesa ang pangungunang commander. Ikaw ay mas mababa sa isang tao lamang ngunit higit sa 10,000 mga tao." Ano sa tingin mo nang sinabi niya iyon? Lahat ng mga mandirigma ng Wild Tiger Clan sa paligid nila ay nagulo. Nais ng kagalang-galang na anak na gawing Deputy Commander-in-Chief ang taong ito mula sa siyam na kontinente. Ang posisyon na iyon ay talagang kataas-taasan sa tribo ng Raksesa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng taong ito ay talagang nakakatakot, kaya't nararapat sa kanya ang posisyon na iyon kung siya ay taos-puso sa pagsali sa mga puwersa sa amin, naisip nila. Sa sandaling iyon, ang daan-daang mga mata mula sa Fierce Tiger Clan mandirigma ay nakalok sa Donahue, nagniningning sa paghanga at magkasalungat na emosyon. Wow! Ang kagalang-galang na anak ng tribo ng Raksesa ay tunay na taos-puso, naisip ni Donahue habang nakangiti. Tumango siya habang nakatingin kay Amastan at sinabing, "Dahil pinagkakatiwalaan ako ng marangal na anak, gagawin ko ito." May plano si Donahue. Bagaman hindi siya nag-alala tungkol sa paglaban ng mag-isa sa engranding hukbo ni Daryl, magiging mahirap pa rin ito. Gayunpaman, tatagal ng kalahati ng pagsisikap kung nagtatrabaho siya sa tribo ng Raksesa. Pinakamahalaga, kailangan pa niyang kunin ang dibdib na itinago niya sa yungib sa kagubatan. Sa paghahanap ng engranding hukbo ng siyam na kontinente saan man, ilalantad niya ang kanyang kinaroroonan kung siya mismo ang makakakuha nito. Ang kuweba ay matatagpuan malapit sa kampo ng siyam na kontinente. Kung sumali siya sa puwersa sa tribo ng Raksesa, maaari niyang pahintulutan ang tribo ng Raksesa na makuha ang dibdib dahil hindi nila alam kung ano ang nasa loob nito. Matapos sumali sa puwersa sa tribo ng Raksesa at sirain ang engranding hukbo ng siyam na kontinente,
Gagamitin niya ang Dragon Ball upang buksan ang dibdib na bato at kunin ang kayamanan sa loob. Kung gayon, sisirain ko ang tribo ng Raksasa bilang kapalit. Pagkatapos nito, ako ang magiging totoong pinuno ng siyam na kontinente. Lahat ay sasailalim sa aking utos, naisip niya. Natuwa si Amasta nang makita niyang sumang-ayon si Donahue. Tumangala siya sa langit at tumawa, haha. Maganda ito. Sa tulong ni Master, aabangan namin ang araw na talunin namin ang engranding hukbo ng siyam na continents. Pagkatapos, inanyayahan niya si Donahue na bumalik sa base camp. Samantala, sa siyam na kontinente ng kampo ng hukbo, si Chester, Dax, at ang iba pa ay bumalik lamang matapos na hindi mabihag si Donahue. Galit na galit sila. Sa gitna ng kampo ng militar, nakaupo doon si Daryl na namumutla ang mukha. Ang naunang pag-atake ni Donahue ay nasugatan ang kanyang tiyan, bagaman hindi ito nagbabanta sa buhay. Kakailanganin niya ng 2 araw upang ganap na makarecover. Sa sandaling iyon, malakas na sinampal ni Dax ang mesa at sinabi ng mahigpit, si Donahue ay isang kasuklam-suklam na tao. Dapat nating hiwain siya ng 10,000 beses at gupitin siya ng 10,000 beses pagkatapos na makuha natin siya.